Hello everyone! For today videos po ay ipe-flex ko lang po yung akin pong version po ng sweet sticky rice or biko po in Tagalog. Ayan po, dahil nga po nag-crave po ako sa biko, do hindi po ako masyadong mahilig sa matamis, pero kumakain din naman po ako po konti-konti ng mga ganito po na kakanin. So, ayan po, at dahil day off nga po ni DJB, so, at malamig po ay naisipan ko pong magawa po nitong sweet sticky rice or biko. So, ayan nga po, minimix na nga po natin yung sugar and coconut milk. Ayan, mikos-mikos po tayo hanggang sa makuha po natin yung right texture. So, iniintay ko lang po yung rice or sticky rice na nakaprocess po sa rice cooker para po maisama po natin at mai-combine po dito po sa ginagawa po nating syrup. So habang nagmi-mix po tayo, shout out nga po pala sa atin pong mga supporters po, followers, subscribers sa akin pong YouTube channel at sa akin pong page. Thank you so much po sa inyo pong lahat at sa akin rin pong mga ghost viewers ko po diyan. Salamat po sa inyo pong pagsuporta po palagi sa akin. Ayan, at iniintay ko lang po na maluto po yung ating pong sticky rice sa rice cooker. At continuous lang po din po ako sa paghahalo hanggang sa makuha po natin po yung right texture. Ayan guys, meron nga po pala ako dito na ingredients po na inilalagay ko rin po sa akin pong pagluluto ng mga kakanin. Ito po yung tinatawag natin na anise leaves po. Ayan po, all the way from Philippines po. At inilalagay ko po ito sa freezer or pino-frozen ko po siya. So kung naka-frozen po siya, nagte-turn po yung kulay niya sa brown. Akala mo tuyot na siya, na parang hindi na siya lalasa. Pero pag nilalagay po natin po yun sa ating pong mga kakanin, ay bumabalik po yung kanya pong texture. Ito na nga po pala yung rice at naluto na nga po. At i-add na rin po natin to maya maya dun sa ating pong syrup na ginagawa at para po mag-well combined na po siya. Ayan, at hindi po natin titigilan talaga hanggang sa mag-well combine na. Ito nga po pala yung sinasabi ko po sa inyo na anise. Ayan, as you can see po, kulay green po yung naging kulay niya. Kanina po ay brown po siya. At akala mo ay talagang sariwang sariwa po siya. Ayan guys, pag nilalagay po natin yan sa ating pong niluluto or kakanin, ay bumabalik po yung kanya pong kulay. Nagiging green po ulit siya mga lalabs. At hindi po siya lumulutong. Napaka-yummy po ng kanya pong texture. Ayan guys. So ayan, atin lang pong hahaluin pang mabuti at para po makuha natin yung right texture. Ito pong anise, optional naman po yan. Pwede po naman talagang wala po nun. Pwede pong meron. Dahil nga po meron po akong available dito from Philippines pa po, eh nilalagyan ko naman po talaga kapag nagluluto po ako. Ayan guys. 'Di ba green pa siya? Naging green po siya. Hindi ko nga po pala napakita sa inyo kanina na brown pa yung kulay niya. So ayan po, 'di ba? Magic. So, ayan, naging green uli yung kulay niya, diba mga lalabs, look. At may tanim po kami niyan sa amin pong bakuran sa Philippines. Tulad nga po ng sinabi ko, optional lang naman po yan. Kung wala po, pwede naman po talagang wala yan. Kailangan lang po So, dahil talaga meron po, naman po ako, kailangan kaya po talaga nilalagyan ng ko po kaunti talaga pong siya. tiyaga para po Dahil natin isa po yan sa nagpapalinam mahalo ng at makuha ating mga po yung kakanin. tamang texture po So, ng yung iba ating pandan po yung pong ginagamit. Ako biko. po, Ayan, ayan guys. guys. Po, ayan guys. So, Ayan yan po, guys, isa rin po mix sa pa rin sikreto po natin. po, kaya po sumasarap po yung At ating hintayin mga lang po natin na biko. makuha po Kailangan natin po yung ay right matyaga niya po texture, ito. mga lalabs. Hahaluin. Diba, ayan o, kulay green pa rin yung kulay niya mga lalabs. Ayan. So, ayan, mix lang tayo. At
eto nga po, inilagay na po natin po yung rice at atin pong hahaluin hanggang sa mag-well combine po siya mga lalabs. Try ko lang po na medyo po lumapot po yung syrup bago ko siya inilagay para konting halo na lang po. Kasi pag nilagay po natin siya ng hindi pa ganong kalapot, ay matatagalan pa talaga tayong maghalo. Ayan guys, at nailagay na nga po natin at na mix na po natin. Ngayon naman po ay uumpisahan na po nating mag mix hanggang sa makuha po natin yung right texture. Ayan guys, tiyaga lang nga po at para po lumitaw po yung kanyang sarap, kailangan po nating maghirap. Ayan po, 'di ba? So, ayan. At medyo nag-iba na po yung kanyang itsura mga lalabs. Medyo parang natuyot na po siya. Ibig sabihin nag-evaporate na po yung kanyang ibang liquid. So, konting kembot na lang po at makukuha na po natin yung right texture. Ayan guys. Halo-halo pa rin po tayo mga lalabs hanggang lumabas po yung kanya pong parang pinaka-oil po. Ayan. Ibig sabihin nanuot na yung kanyang lasa po doon sa ating sticky rice. So, ayan guys, at muli ay nagpapasalamat ako sa inyong lahat na sumusuporta po sa aking YouTube channel, sa aking pong page, at walang sawa po na sinusuportahan din ako sa aking mga live at sumisili po sa aking pong mga uploaded videos. Thank you so much everyone. I really appreciate po sa inyo pong lahat. Wala po ako dito kung wala po kayo na sumusuporta po sa akin. Thank you so much po. I really appreciate po. So, ayan guys, konting kemot na lang at atin na pong ipe-plating po maya-maya ng konti. At para po atin na pong masistensyahan. Ayan guys. So, madali lang naman po itong gawin kapag may tiyaga po, may dilaga. So, ayan guys. Thank you so much po ulit sa inyong lahat. And I hope na makita-kita po ulit tayo sa ating pong mga susunod pang mga videos. Ayan po, eto na po yung plating. Thank you so much everyone. Shout out po sa inyong lahat, sa mga followers, subscribers, both YouTube and my page channel. Thank you so much everyone. God bless you all. See you guys next time. Mama.